Okay, mapagpalang araw kaibigan. Dito tayo sa Deca Homes. Dito sa Tondo, Manila. Upang magbasa ng Biblia. Ito may Biblia. Magbabasa po tayo ng Biblia. Poemen ng Biblia ng mga pastor. Yan. Araw ng linggo ngayon. Happy Lord's Day. Meron tayo titignan dito sa ito itong Biblia po ang pag gusto nating matuto sa Biblia ay sa kasulatan ng Diyos kasulatan, gumagamit tayo ng Biblia. Dito po sa Oswald 24:14. Kaya ngayon, sambahin ninyo si Yahweh at paglingkuran niyo siya ng buong puso't katapatan. Alisin ninyo ang mga Diyos-Diyosan dating sinasamba ng inyong mga ninuno sa Mesopotamia at sa Ehipto. Si Yahweh lamang ang inyong paglingkuran. Verse 15. At kung ayaw ninyong maglingkod kay Yahweh, pumili kayong ngayon kung sino ang inyong paglilingkuran, ang Diyos na pinaglingkuran ng inyong mga ninuno sa Mesopotamia o ang mga Diyos ng mga Amoreo na sinasamba dito sa lupain ninyong tinitirahan. Ngunit para sa akin at ang aking pamilya o sambayan, kay Yahweh kami maglilingkod. Yan. Ang sabi po ni Josue, sa Diyos lang tayo dapat maglingkod. Alisin natin yung mga Diyos-Diyosan. Ano po yung mga Diyos-Diyosan? Dito po sa Exodo chapter 20 verse 1. Ang lahat ng ito ay sinabi ng Diyos. Ako si Yahweh na inyong Diyos na naglabas sa inyo sa Ehipto at nagpalaya sa inyo mula sa pagkalipin. Huwag kang sasamba sa ibang Diyos maliban sa akin. Yung Diyos po dito, capital small d. 4. Huwag kang gagawa ng imain, anumang nilalang na nasa langit, nasa lupa o nasa tubig upang sambahin. 5. Huwag mo silang yuyukuran ni sasambahin, sapagkat ang si Yahweh na yung Diyos ay mapanibubuhing Diyos. Ayun. So maliwanag po yung Diyos-Diyosan yung ginawa sa rebulto. Yan. Imahin. Kaya po do sa binasa natin ay
Anong sabi? Ni Josue. Oh. Sa 24:14 ng Josue, kaya ngayon, sambahin ninyo si Yahweh at paglingkuran ninyo siya ng buong puso katapatan. Alisin ninyo ang mga Diyos-Diyosan. Oh. Kung meron pong totoong Diyos, meron din Diyos-Diyosan. At ang mga Diyos-Diyosan na ito po yung mga imahen. Imahen. Oh. Kaya ngayon, itong January, puno ng kapistahan ng January. Piyesta ng Nazareno, piyesta ng Santo Niño, piyesta ng San Pablo. Oh. Tatlo. Dito po sa Tunduyan, District 1. Maliwanag po, bawal gumawa ng imahen. Halimbawa, gumawa ka ng imahen ni Jesus Nazareno, Jesus Santo Niño, San Pablo de Espada. Bawal gumawa. Kapag piyesta nila, ayan, naglalabasan na po yung mga imaheng kahoy. Ipinaparada po nila o pinoprosesyon. Ang sabi po dito sa Isaias, ganito po ang mababasa natin sa chapter 45. Ang sabi po ay maliwanag. 45 verse 20 ng Isaias. Sinabi ni Yahweh, "Ali kayong lahat ng mga natitirang buhay mula sa lahat ng bansa." Lahat ng bansa. Pilipinas, bansa po yan, no po? Bansang Pilipinas. Nasabi tayo dyan. Kayong mga mangmang na nagpapasan ng mga imaheng kahoy at dumadalangin sa mga Diyos-Diyos ang hindi makapagligtas. Ang mga taong ito'y walang nalalaman. Lack of knowledge. O ano sabi? Kayo nagpapasan ng mga imaheng kahoy. Di po ba? Traslasyon, pinoprosesyon, hinihikot yan. Natapos na, sobra-sobra sa oras. Ngayon, yung Santo Niño ipoprosesyon din. Yung San Pablo ipoprosesyon din. Bakit? Gawa po sila sa kahoy Gawa sila ng imahen, gawa ng kamay ng tao. Kaya bawal po yan. Ang sabi ng Diyos, huwag kayong gagawa ng imahen. Yan ay mga Diyos-Diyosan. Kaya pag January po, piyesta ng Nazareno, piyesta ng Santo Niño, piyesta ng San Pablo de Espada. Ibig ba sabihin, sinabi ni Jesus, gawa nyo kong rimulto, gawa nyo kong imahen. Sinabi ba ni Pablo, gawa nyo kong imahen, gawa nyo kong rimulto. Ilibot nyo ako, iparada ninyo ako, iprosesyon nyo ako. Wala po silang utos. Pero ginagawa ng tao yan. So lumalabag sila sa utos ng Diyos. Kaya sabi ng Biblia, sabi ng Diyos, ang mga gumagawa ng ganito ay mga mangmang. Walang nalalaman. Yung palang ginawa mong imahen ay Diyos-Diyosan ang tawag doon. Dito sa Isaias, ito ang nakasulat. Ganito naman ang nakalagay. 44:9 ng Isaias. Walang kwentang tao ang mga gumagawa ng rebulto at walang kabuluhan ang mga Diyos-Diyosan kanila pinapahalagaan. Mga bulag at tangal ang mga sumasamba sa mga ito, kaya sila'y mapapahiya. Walang may dudulot ng mabuti ang paggawa ng mga rebulto para sambahin. Kita niyo po?
Talagang grabe po sinasabi ng Diyos sa mga gumagawa ng ganito. O, nakita nyo naman po pagka dumarating po yung pyesa ng Quiapo, napakaraming tao. Pag pyesa ng Santo Niño, napakaraming tao rin. Ang tawag sa kanila, mga ano po, mga deboto. Di po ba ganon? Mga deboto kami. Or debote. Bawal po ng Diyos. Bakit nila ginagawa? Yun nga po ang sabi ng Diyos, walang nalalaman. Meron pang isa rito. Ito. Sa verse 18, 44:18 ng Isaias, ang mga taong gayon ay mga mangmang at hindi unawa ang kanilang ginagawa. Tinakpan nila ang kanilang mga mata at sinaran ang kanilang isip sa katotohanan. Yun na po. Wala na, sarado na. Sinaran eh. Sarado na. Ano pang sabi? Ay, verse 20. Lubusan na siyang nailigaw ng kanyang maling paniwala. Wrong faith. Maling paniwala. At mahirap nang ituwid. At hindi siya papayag na ribultong hawak niya ay hindi mga Diyos. Yung Diyos dito, small d. D-I-Y-O-S. Maliit na letter D. Pag sa Diyos, capital letter yung D. So, hindi po talaga Diyos ito. Diyos-Diyosan. Ano sabi? Mahirap nang ituwid. Kaya kahit anong pangaral mo sa kanila, sila pa yung nangagalit pag nasasagasaan ng kanilang paniwala. Anong paniwala nila? Ito ang Diyos namin eh. Kaya nakalagay oh. At hindi siya papayag na ribultong hawak niya ay hindi mga Diyos. Dinadalanginan nila. Hinihingan nila ng tulong. Sinasambal, linuluran. Pinupunasan ng panyo. Yan po ba ay kalugod-lugod sa Diyos? Hindi. Sinabi na nga ang Diyos, huwag kayong gagawa eh. O limbawa, hindi naman ikaw ang gumawa. Bumili ka naman sa ginawa eh. Dapat hindi ganon. Pag sabihin, huwag kang gagawa, huwag kang magkakaroon. Hindi po ba ganon? Ganon ang nakasulat sa Biblia. Sasabihin nila, hindi naman daw, replika lang yan. Kahit anong tawag nyo dyan, bawal pa rin yan. Ang sabi ng Diyos, ako lang ang dapat nyong sambahin. Maging ang Panginoong Yesus nga eh. Yung nangangaral dito sa ibabaw ng lupa, anong sabi niya? Chapter 4, chapter 6 ng Mateo, verse 9. Ganito kayo manalangin naman namin nasa langit, sambahin nawa ang iyong pangalan. Kanino ka sasamba? Sa Diyos. Sinong may utos? Si Jesus. Bakit kailangan sumamba ka sa mga ribulto? Sa mga imahen ng mga pagkatapos sa February naman, pyesa ng Don Bosco. Sino yun? Si Juan Bosco. Nililibot nila yan. Pinoprosesyon. Ang sabi sa Biblia,
Ito po. Jeremias chapter 10 verse 3. Ang dinudiyos nila hindi maaasahan, isang punong kahoy na pinutol sa gubat, pinanyuan ng dalubhasang kamay. 4. Pinamulitian nila ng ginto at pilak, idinikit at pinangakuan, pako, martilyo, upang hindi mabuwal. 5. Ang mga Diyos-Diyosang ito'y tulad ng panakot ng ibon sa gitna ng bukid. Hindi makapagsasalita. Pinapasan sila sapagkat hindi makakalakad. Huwag kayong matakot sa kanila sapagkat hindi sila makakagawa ng masama at sa wala rin magagawang mabuti. Kita nyo po, no? Sabi ng Diyos yan. Sa verse 10, wag mo na sa 10. Sa verse 8, silang lahat ay pawangangal at mangmang. Ituturo sa kanila ng mga Diyos-Diyosan kahoy. Ang kanilang Diyos-Diyosan binalutan ng pilak na galing sa Tarsis. At ang gintong ginamit sa upas, ginawang lahat ng mahusay na kamay, yung mga eskultor. At hindi naman ng mga habing sanay. 10. Ngunit ikaw, Yahweh, ang tunay na Diyos. Ikaw ang Diyos na buhay at ang haring walang hanggan. Kita nyo po, nayayanig ang daigdig kapag ikaw ay nagagalit at walang bansang makakatagal sa tindi ng iyong puhot. 11. Sasabihin ninyo sa mga Diyos-Diyosan, ang sino mang hindi makahalika ng langit at lupa ay dodorogin at lubusang mawawala sa ibabaw ng daigdig. Kita nyo? Makakalika ba yung mga Diyos-Diyosan ng yan langit? Kasi nga Diyos-Diyosan, pag meron tunay na Diyos, meron Diyos-Diyosan. Yung mga ribulto, yung mga imayin, mga peke. Hindi makalakad. Dito pa sa isang talata. Sabi niya sa 115 ng awit, verse 4, ginawa sa ginto't pilak ang kanilang mga Diyos na kanilang kamay, nitong tao ang naganyo. 5. Totoo nga at may bibig, ngunit hindi makapagsalita, at hindi rin makakita ang matang pinasadya. Di rin makarinig ang kanilang tenga, hindi rin makahamoy ang ginawang ilong. Totoo nga na may kamay, ngunit walang pakiramdam. Mga paa mayroon din, ngunit hindi rin mayakbang. Di wala kang marinig, kahit munting tinig man lang. Ang gumawa sa kanila at pati ang nagtitiwala, lahat sila'y katulad ng gayong mga Diyos na ginawa. Magagawa mo ba ang Diyos? Siya may likha ng langit at lupa. Anong iyahanyo mo sa Diyos? Yan, gumawa ka na ribulto. Yan ang ginagawa nila. Gumagawa sila ng ribulto, imayin at pinaparada, binubuhat, nililibot kasi hindi nga po makalakad, sabi ng
kasulatan. May paha, hindi makalakad. May kamay, walang pakiramdam. May mata, wala naman nakikita. May bibig, wala naman salita. May ilong nga, hindi naman nakakahamoy. Ano yan? Rebulto. Diyos-Diyosan. Kaya po naging Diyos-Diyosan kasi pinaglilingkuran at sinasamba nila, dinadalanginan. Iniingan ng tulong. Tapos mga kapira pa, di raw nila ginagawa yun. Anong hindi ginagawa? Kitang-kita na nga eh. Tapos sasabihin, hindi raw nila ginagawa. Hallelujah. Sige, hanggang dito na lamang ang ating munting video. Salamat po, Panginoon Diyos, sa pagtuturo sa amin. Ikaw lang ang totoong Diyos na may gawa ng langit at lupa at mga taong naroon ay iyong nilikha. Wala pong pwedeng itulad sa iyo, Panginoon Diyos. Walang gaya mo. Salamat po, meron kang aral na tinuturo sa amin. Sa ngalan ng aming Panginoong Yesus, Amen. Ito po ang inyong kaibigan kay Jesus, Brother Manny Bautista. Sana meron kayong napulot na aral mula sa Poimen, ang Biblia ng mga pastor. Binabasa ko lang po at hindi po ako naninira ng reliyon. Wala po akong intensyon na manira ng reliyon. Ang akin lang po, mag-share ng salita ng Diyos. Dito po tayo sa Bitas, Deca Malls, sa may Bitas Street, Tondo, Manila. Sa likod naman sa Velasquez. Dito po malapit sa simbahan ng San Pablo, yung bago. Ngayon, sa likod dito. Yan, Velasquez Street naman. Sige po, hanggang dito na lamang. Yung kaibigan kay Jesus, Brother Manny Bautista. Siya po ako senior citizen, 64 at stroke cross, 6 na taon at 4 na buwan. Sana meron po kayong natutunan, merong naiwas sa inyo. God bless us all. Mahal tayo ng Diyos. Kaya gusto ng Diyos malaman natin yung buong katotohanan. Sige po, hanggang dito na lamang. Nandito po ako sa Deca Mall, sa Tondo. God bless us all. Bye-bye. Tandaan nyo, sa Diyos lang tayo dapat magtiwala.